Ayan, napakaganda po ng awitin. Good afternoon po. Blessed Sunday po sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kamusta ka kapatid? Nagagalak akong makita ka. Sabihin nyo nga po, mahal na mahal ka ni Lord. Yan, mahal na mahal talaga tayo ni Lord, no? At we are blessed na nandito po tayo ngayon, mga kapatid, to hear the word of God. Amen? At ang ating Panginoon lamang po yung magsasalita. At ako po ay kanyang gagamitin lamang bilang kanyang instrumento upang maipahatid po ang kanyang salita. Amen? Hindi ko napapatagalin to. Amen? Ayan, mag-alsimas po. Ayan. Ready na ba kayo? Napakaganda po ng ating mensahe ngayon. Kaya, ang ganda po nito. Kaya hindi ko napapatagalin. Ang aking title ay, Watch Your Word. Ulitin nyo nga po. Watch your word. Yan. Sabi, mag-ingat ka sa mga salita mo. Bantayan mo ang mga sinasabi mo. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Ayan, bago po ako mag-start, gusto ko po muna kayong bigyan ng background sa New Testament. Bali, James po yung itatopic natin today. Sa New Testament po, ang James po ang itinuturing na Book of Wisdom. Amen? Tapos sa Old Testament, ang tinuturing po doon na Book of Wisdom is yung Ecclesiastes and Proverbs. Dito po sa James, ang kanya po talagang mga itinuturo is very practical ways. Napaka-practical po nito yung nagagamit po talaga natin sa araw-araw po nating buhay. No po? At ito po ay patungkol po sa ating mga dila. Ready na po ba kayo? Ano po ba ang meron sa ating mga dila? Amen? At talagang ito pong tinuturo ni James ay isa sa malupet na kanyang mga sinulat. Kaya naman, hindi ko na siya papatagalin. Ang ating pong topic for today is, kinuha ko po sa James chapter 3, verse 4 to 9. Yan, sa NLT ko po kinuha. Yan. Kinumpara po ni James yung dila natin, no? Sabi po diyan, babasahin ko po, no? Ang James is verse 4, and a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go. Even though the winds are strong. Yan. Sabi po diyan, kinumpara po ni James yung dila po natin sa isa pong rudder or timon na maliit lang pero kaya niyang imaniobra yung isang malaking ship. Amen? At ikinumpara po siya sa dilang maliit. Ano po ba yung rudder o timon? Yung pong rudder, yung po yung nakikita po sa isang barko doon sa ilalim. Yung parang hélice siya na nakokontrol po niya kung saan po pupuntang direksyon. Ang isang napakalaking barko. Maliit lang po siya na part ng isang ship, pero kayang-kaya niyang kontrolin yung isang ship. Ganon din po ang dila natin. Maliit, pero kayang-kaya niya tayong kontrolin. At sabi po diyan sa verse 5, in the same way, that's the comparison. No? That the tongue is a small thing that makes grand speeches. Diba? Ang dila po natin, maliit lang, pero kung magsalita, minsan, ang layo po ng nararating. Ang tindi ng epekto sa mga makakarinig. Amen? Sabi po dyan, but a tiny spark can set a great forest on fire.
Another illustration po yan ng ating tongue. Amen? Sabi po dyan, can set a great forest on fire. Imagine yung malaking forest, nagsisimula lang po siya sa isang maliit na parang usok. Di ba po? Na parang sa isang spark lang siya, kaya po niyang lumaki. Di ba naaalala niyo po sa ibang bansa na yung pong mga forest po doon, di ba nasusunog po yun minsan, hindi po nila kayang abulahin. Kahit gaano karaming bumbero, ang bilis po niyang lumaki. Di ba po? Kasi, syempre po, pag may konting maliit na apoy lang, kakalat na po yan kasi gawa ng mga dahon, yung mga kahoy, di ba po? At kapag humangin, mas lalo pong lumalaki. Wildfire po ang tawag dyan. No po? Hindi po maawat-awat yung apoy, yung paglaki. At sabi po dyan, sa verse 6, and among all the parts of the body, sa lahat daw po ng parte ng katawan natin, ang malupit, dila lang po ang merong flame of fire. Tama po? Nagsisimula po ang dila natin ng isang sunog. At sa kanya po talaga nang gagaling. Sabi po dyan, it's a whole world of wickedness. Yan, nakalagay po dyan. Yung buong, another kind of illustration na naman po yan ng ating dila. Buong mundo daw po na karumihan, kasalanan, kasakiman. Grabe po yung illustration ni James sa dila, no? That corrupting your entire body. Buong pagkatao daw po natin, kaya niyang i-corrupt. No po? Talagang mapapasama po tayo. At sabi diyan, it can set your whole life on fire. Buong buhay. No, hindi lang po katawan. No, ang pwedeng masunog dahil sa isang salita. For it is set on fire by hell itself. Dahil nga po gawa po ito ng kaaway, kayang-kaya po niya talagang i-corrupt. No po, kayang-kaya niyang i-corrupt po ang isang pagkatao natin, ang isang buhay natin. Amen? At ano po, pinanggagalingan po talaga yan ng corruption. Po sabi dyan, yung wickedness. At sabi po sa number 7, people can tame all kinds of animal, birds. Yan, nawala na. Napasarap na ako sa, yan. Sabi po dyan, sa 7, people can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish. Ibig sabihin daw po, yung tao po, kayang-kaya niyang, pag sinabi pong tame, kontrolin yung mga hayop, yung mga birds. Di ba po tayo, sa Pilipinas, sino pong nakaalala nung isa rin po siya sa pumapalakpak sa mga kalapate? Di ba? Ganun-ganun lang po tayo. Lalapit na siya, di ba? Ibig sabihin, ayan, nakontrol na din. Yan. Ibig sabihin po, kayang-kayang kontrolin ng tao ang mga hayop. No po? Di ba po yung isda, pag binigyan natin ng pagkain, lalapit po yan, di ba? Even yung mga dolphins, di ba natuturuan po? Pero, sabi dyan, sabi po sa number 8, but no one can tame the tongue. No? Wala daw pong makakapag-control sa dila. Walang may kakayanang patahimikin ang dila. Kahit sarili po natin, hindi po natin kayang patahimikin ang dila. Sabi diyan, is restless and evil. Grabe po ang description sa tongue. Kaya nga sabi po, less talk, less mistake. Di ba po? At sabi diyan, hindi daw talaga ito napapagod. Di ba po, ang mga chismosa, hindi po talaga yan napapagod. Di ba po? Kahit walang almusal yan, nandun yan sa labas. Kahit madaling-dilim pa, kahit alas 4 pa yata ng madaling araw. Di ba? Hindi daw po yan napapagod. Sabi diyan, full of deadly poison. Punong-puno ng nakakamatay na lason. Grabe talaga yung dila, ano?
Sabi diyan sa number 9, sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. No? Sabi, ito po yung nakakalungkot. No? Minsan, ang tongue po natin, ginagamit po natin sa pagpupuri, sa pagpipraise, no po? Pero, ginagamit po din natin ito sa pagkukurs. Di ba po? At ano po yung mga kinukurs niya? Yung mga tao, yung mga bagay na kinreate ng Diyos in the image of Him. Sino po yan? Mga tao. Ang tongue natin, no? Ginagamit po natin, ang galing po natin kumanta, no? Ang lakas ng boses natin, no? Amen, hallelujah. Pero ang galing din po nating manlait. Pagdating doon sa mga taong Diyos mismo ang nag-create into His image. Grabe po ang illustration ni James. Ano po sa ating dila? Talaga pong kakaiba po yung kanyang ano. Kaya ito pong James talaga is nagagamit po talaga sa araw-araw po nating buhay. Amen? Kaya po mga kapatid, fasten your seatbelt. Huwag niyo pong titignan yung mga katabi niyo, ha? Lahat po tayo may dila. Sino po dito ang may dila? Di ba lahat po tayo? Lahat may tongue. Ito po ay hindi para sa katabi niyo, hindi para nasa harapan niyo, kundi akuin po natin na atin. Tayo po ito. Di ba? Kaya sabi, ang tamaan ay magbago na. Amen? Hallelujah. Ayan. Ayan. Sabi diyan, watch your word. No? Sabi diyan, pag sinabing watch, mag-ingat ka sa pananalita mo, bantayan mo ang sinasabi mo, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. At sabi diyan, because the tongue has the power to give direction. Di ba po? Sabi diyan, and a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot choose to go, even though the winds are strong. Kinumpara po ni James ang dila, sabi ko nga po kanina, sa isang maliit na timon ng barko. Maliit lang po ito, pero ito po yung nagdidikta kung saan po tayo pupunta. It gives direction. Ganon din po ang barko. Siya po yung nagmamaniubra kung saan pupunta ang barko. It doesn't matter po kung gaano kalaki, no, yung ship, kasi ito po yung nagdadirect. No, isang maliit lang na rudder o timon, no po, siya po yung nagdadala doon sa ship. Di ba po? Kung saan pupunta ang direction, siya po yung nagbibigay ng direction. Ganon din po ang dila. It can direct your path. Amen? Minsan, dahil po sa ating dila, marami pong namamatay. Sa isang salita lang, ang daming napapahamak. Amen? Kaya nga po, James is teaching, sabi dyan, James is teaching that the tongue or our words is like that small rudder, even though it is small, it has the power to give direct your life path. Amen? Paano nagiging direksyon ng life mo yung tongue? Kasi minsan, kung ano po yung dinideclare mo sa sarili mo through your tongue, di ba? Di ba there's a power in your words, di ba po? Kung ano yung dinideclare mo, no? Kung sinasabi mong, wala akong pag-asa, talagang, wala ka talagang pag-asa. Di ba po? Hanggang dito na lang ako, wala na akong mararating, wala ka talagang mararating. Di ba po? Pero if you are speaking, blessing, using your tongue sa sarili mo, it will give a huge impact sa future mo. Amen? You declare, I want to become Christ-like. Gusto kong magamit ako ng Panginoon. May pag-asa pa ako. May gagawin pa ang Lord sa akin.
hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Meron pa akong mararating sa biyaya ng Panginoon. Kung ganun po yung mga lumalabas sa bibig natin, mga positive, maaaring doon po tayo dalhin na direction. Pero once na ang nilalabas ng bibig natin is mga negative, maaaring yun din ang ibigay po sa atin. Di ba po? Pwedeng yun ang yung mangyari. Di ba po? At yung tang po natin is katulad po siya ng isang mapa. No? Di ba po? Doon ka dadalhin kung ano yung sinasabi mo. It will give direction. No? Di ba nga po ang barko, pag po yan ay iniangkla na natin, di ba po, at parang ipinark na natin yung barko, di ba po, hindi na po siya gagalaw, di ba? Pero, ganong katindi ang power ng dila. Ganong katindi ang kapangyarihan ng dila. Ang barko titigil, pero ang dila hindi natin kayang pigilan. Tama po? Kaya, watch your word. Pag sinabi pong watch your word, hindi po yan ibig sabihin, titignan lang. No? Kundi iingatan mo yung mga inilalabas po ng ating bibig. From the word watch, hindi yun yung titignan mo lang, okay na ako, nasabi ko yun eh. Okay na ako kasi ganun talaga ako. Normal lang yun sa akin. Hindi po ganon. Tignan mo kung ano yung magiging resulta. No, unang-una sa sarili mo. Pag ganun tayo kaingat magsalita at walang lalabas na negatibo sa bibig natin, especially if you are referring to yourself, no? At lagi mo rin bine-bless yung sarili mo, makakapag-bless ka rin po ng iba. Tama po? At sabi dyan, ano pa po? Influence decision. Minsan, tama po ito talaga nung pinag-aaralan ko to talagang ako po yung unang kinausap ng Lord dito. At ito po, tama po ito. Minsan, out of your emotion, no, nakakapag-desisyon tayo ng mabigat. Tama? Meron kang naku-curse. Meron kang minumura. No? Hindi po maganda yung lumalabas sa pananalitanan. Di ba pag galit po tayo, di ba po, hindi po natin napipigilan yung dila natin kasi galing po yan sa emotion natin. No? Dahil ito po yung nararamdaman natin. Kaya ang nangyayari, nag-overflow po siya sa dila. Tama po. Ganun po kasi yung paggalit tayo, no? Yung parang basta-basta na lang po tayo nakakapaglabas ng yung mga bad words na hindi muna natin iniisip, di ba? Dire-diretso. Pero after naman natin makapagsalita, may ganun po ba kayong karanasan? Hala, parang tama ba yung nasabi ko? Parang nasaktan ko ba si sister? Parang ganon. Minsan, dahil nga po hindi natin mapigilan yung pagsasalita ng hindi maganda, pero after nun ay parang nasaktan ko yata si Sister Michelle. Parang di ba may mga ganon tayo minsan na late na po natin naaalala na mali po yung nasasabi natin sa kapwa natin. Tama po? At palagi, nasa huli po talaga yung pagsisisi. Kaya kailangan, watch your word. Lagi po tayong mag-iingat sa mga sinasabi natin. At palagi ko pong sinasabi, meron pong 3 bagay sa mundo na hindi na po natin kayang balikan. Amen? Ano-ano po yung mga hindi na kayang balikan? Yung time. Di ba po? Pag natapos na ang oras natin, ano bang oras ngayon? 2:40. Pag nag-2:41 na po yan, hindi na po natin yan kayang ibalik. Hindi na po natin yan kayang mabawi. Diba? Ano pa ang hindi natin kayang ibalik? Opportunity. Hindi na po natin kayang ibalik ang opportunity kapag pinalagpas mo na sa buhay mo. No? Hindi na po natin yan maibabalik. Pangatlo, words. Pag nasabi mo na, nilabas na ng bibig mo, no? Lalo na kapag masasakit yung mga nilabas ng bibig mo, hindi mo na yan mababawi. Di ba po? Yan po ang 3 bagay na pag binuga, pag binuga ng iyong bibig, hindi mo na yan mababawi. Ang hirap ng i-cover up.
Ang hirap na niyang bawiin. May epekto na yan. Para po yung bomba na pag inihagis mo, sasabog na yan. Hindi mo na yan mababawi. Alam nga namang inihagis mo yung bomba, tapos bigla kang mananakbo, di ba? Di ba pag bomba, pag binaksak na ganyan, sumasabog po talaga yan. Depende na lang talaga, swerte mo kung hindi po talaga sumabog. Ganon din po. Ganon din po yung mga words na binibitawan natin. Amen? Sabi nga po dyan, mag-ingat ka. What's your word? What's your decision? Make sure na yung decision mo is biblical. Tsaka it is God's principle. Talagang babalik po tayo sa Bible. Ano ang magiging effect nito sa decision ko kapag ito ay sinabi ko? Ano ba? Ano ba, Lord? May epekto ba itong sinabi ko? Diba? Parang dapat lagi pala tayong ganun eh. Lord, may epekto ba itong sasabihin ko kapag sinabi ko? Diba? Parang dapat lagi pala tayo nag-iisip. Minsan, may mga tamang salita tayo, no, na hindi mo na rin pala kailangang sabihin. Kung makakasakit ka rin lang. Ibig sabihin, iisipin mo na muna, tama ba to? Diba? Parang, alam naman natin kung tama o mali, di ba? Ang tayo na lang yung magkokontrol. Di ba? Kung sasabihin natin o hindi. Halimbawa ko lang po ito. Ay, sis, ang taba mo. Di ba? Totoo naman. Di ba? Totoo naman na mataba ka. Alam nga namang hindi mo pa anuhin. Sis, ang taba mo. Which is totoo naman talaga siyang mataba. Pero sasabihin mo pa ba yun? Diba? Ano ang influence na maidudulot nun sa tao na sinabihan mo? Ano yung impact? So, mangyayari, may mga taong, di ba, minsan, kahit ako, sabihin sa akin, uy, alam mo, ang taba mo. Ay, parang okay lang sa'yo, di ba? Pero pag ikaw na yung sa sarili mo na, ay, ano ba yung gagawin ko? Parang na-hurt ka, di ba? Kasi hindi lahat ng sasabihan mo, is kayang tanggapin. Kasi iba-iba po tayo, di ba? Iba-iba tayo ng ugali. Yung iba nagiging inspirasyon, pero yung iba parang ang epekto nun, parang di ba ang epekto nun, nawawala yung kanyang yung self-confidence. Di ba? Hindi mo alam na dahil sa sinabihan mo siya ng mataba, nawala na yung niya, self-confidence. Ay, hindi na pala ako magsusuot nito kasi sabi mataba daw ako. Parang sumisikip na yung damit. Diba? Nawala na yun ang impact nun. Diba? Which totoo naman, mataba siya. Diba? Diba? Yun ang impact o influence dun sa taong sinabihan mo. Diba? Unang-una, sa totoo lang po, kahit totoo po na mataba siya, unang-una, tayo yung mag-aani nun. Nasa atin din yung impact nun. Diba? At babalik din, kumbaga parang babalik din sa'yo, kumbaga sabi nga, sowing and reaping principle ang mangyayari dyan. Diba? If you keep planting good words, positive word, encouragement's word, yun din ang babalik. No? Kung dinesisyonan mo na ang sarili mo, itong bibig ko, ito gagamitin ko ito para sa mga bagay na ikaka-inspired, no, ng tao. No, ganun din ang magiging balik po sa atin. Amen? Sowing and reaping principle. Kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Diba? Kung ano yung nilalabas ng bibig mo, yun din ang aanihin mo. Amen? Kaya yung pangatlo, shape relationship. Ayan na. Yan. Fasten your seatbelt. Lalo na sa isang mag-asawa. Pag galit ang asawa mo, nagtatakip na si Brother Alex na, pag galit yung asawa mo, ang dami mong masasakit na salitang nasasabi. Kasi galit eh. Kasi di ba walang makakapigil? Walang makakapigil sa dila natin kapag galit tayo. No? Anong nasasabi mo? Ay, ikaw, kalbo ka. Diba? Panda ka. Di ba, hindi natin napipigilan kasi nga galit tayo, di ba? Nilait mo na yung asawa mo. Ikaw, ang taba-taba mo. No? Ikaw,
Let's ka, hudas ka. Di ba? Yung may mga ganun tayong salita. Aminin nyo. Di ba? Ganun po tayo. Ba, ano po ang mangyayari sa isang relationship? Ano po mangyayari? Ba? Your tongue can shape your relationship to a better or bitter. Di ba? Ay tayo pa namang mga babae, yan ha, makinig po. Tayo pong mga babae, we love to hear good things. Tama? Agree po kayo doon? Di ba? Mas gusto natin yung hearing na mga magaganda. Kaya nga ang dami pong nabobola sa atin. Sino po dito yung nabola na? Sino yung nabola? Kasi tayo ang bilis nating mapol. Diba? Sabi nung nanliligaw pa, susungkitin ko mga bituin sa langit. Diba? Tapos iaalay ko ang lahat sinabi na nung nililigawan, diba? Ang daming matatamis na salita. Diba? Pero kung nung naging asawa na, ayan na. Ayan. Nung naging asawa na, di ba? Lumabas na yung totoo. Tawa ni Sister Mika. Lumabas na, di ba? Doon kayo nagkakilanlan na. Di ba? Sa isang mag-asawa, pag hindi kayo nagsasama sa isang bubong, hindi kayo magkakakilanlan. Kahit po hindi sa isang mag-asawa, sa isang magkasama sa trabaho, di ba? Pag hindi kayo magkasama sa isang bubong, hindi kayo magkakakilanlan. Tama? Ngayon, nalaman mo na, yung asawa mo pala, ang lakas humilik. Di ba? Di ba, ang lakas humilik. No? Ay, ito palang napakasalan ko. Ang daldal pala nito. Di ba? Ito palang asawa ko, ututin pala to. Di ba? Nakikilala mo na siya. Di ba? Ito palang asawa ko, ano pala ito? Nung pinakasalan ko ang tahi-tahimik, ang daldal pala nito sa totoo. O, di ba? Kaya mga kapatid, paano ba magiging yung relationship natin is lasting relationship? No? Siyempre, nag-iingat ka sa mga salita mo. Yun po yung isang way para humaba ang isang relasyon ng isang mag-asawa. Iingatan natin yung mga salita mo. No? You don't curse your husband or your wife. No po? Kasi minsan, pag galit tayo, talagang lumalabas talaga yung mga masasakit na salita. No? You don't respect them dahil may pagkukulang sila. No? Wag maanuhin yun, yung may pagkakamali sila. Doon mag-shape yung dapat maging strong yung relationship. No? Hindi lang sa asawa, mga kapatid, pati sa church. No? Para maging lasting po yung relationship natin, iingatan po natin yung bawat inilalabas ng ating mga bibig. Sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, sa mga kasamahan sa trabaho. Kaya, watch your words. No? Para humaba yung samahan. Meron bang samahan na humahaba na puro murahan yung Di ba hindi? Kaya, yun po yung isang sikreto para yung ma-shape yung relationship. No? Amen? At paano natin isi-shape? Di ba sabi ng Lord, magmahalan tayo. Di ba sabi ng Panginoon, magpatawaran tayo. Di ba? Ito yung isang sikreto. Kahit siguro masasakit yung mga inilalabas ng bibig natin, ang gusto ng Lord, magmahalan tayo at magkaroon tayo ng kapatawaran. Kasi kung hindi natin ito gagawin, dire-diretso pong mangyayari na hindi natin mapipigilan ang dila sa pagsasalita ng hindi maganda. No? Ay isipin mo kung lahat chismosa tayo dito. Kung lahat tayo dito negatibo. Kung lahat tayo nag-iisip ng masama sa kapwa. Kung lahat tayo dito mapanirang puri. Paano na ang relationship na mabibuild? Di ba? Sabi nga po ni James, ito po kasi, sinasabi po ito ni James sa ating mga believer.
Hindi po ito para sa mga unbeliever, para po sa ating believer, mga mananampalataya, no? Tayo po ang kinakausap dito ni James. Sabi, dapat daw ang tongue natin, it shape relationship to a better shape. Ano yung better shape na yan? Yung strong relationship, deep, malalim talaga. Hindi kayang tibagin. Di ba sabi nga dyan kanina, strong winds, di ba? Doon sa una, may huli po siya na kahit daw yung malaking barko, hindi daw talaga kayang tibagin ng isang malakas na hangin. Hindi matitinag. Kasi bakit? Malalim po yung foundation. No? May tiwala, hindi mapanirang puri. No? Tapos hindi mo sinisira ang tiwala. Pag nasira po kasi ang tiwala, mahirap na pong ibalik. Tama? Ang hirap pong ibalik. Pag na-betray ka because of your tongue, no? Nanggagaling din po kasi minsan ang betrayal sa mga taong malalapit sa'yo. Yung mga taong akala mo hindi gagawa sa'yo. Yung mga akala mong, yung ano mo yun, yung ganyan, sanggan dikit, no? At akala mo, no, napakasakit po nun, no, yung tao na malapit sa'yo, yun pala yung gagawa sa'yo ng hindi maganda. Di ba? Parang ang nangyayari dyan, iiwanan ka para sa ere. Di ba po? Kaya nga po, ang sakit nun. Nagkakaroon ng mga division sa loob ng church, mga hidwaan sa mga relationship, because yung words natin, hindi po natin iniingatan. Tama? Sino po nakaka-relate? Nasisira, nagkakaroon ng division ng isang church dahil sa mga salitang hindi iniingatan. That's why, watch your word. Mag-ingat tayo sa mga salita natin. Pag-isipan muna natin. Mabuti. No? Maghinay-hinay muna tayo sa pananalita natin. Magpaalalahanan po tayo mga kapatid. No? Alang-alang po sa pagtawag ng ating Panginoon. Amen? Ano pa? Determine outcomes. Sabi, kung ano yung magandang sinabi mo, ang outcome nun, maganda rin. Tama? Again, principle na naman po ito sa Bible, sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. No? Nagtanim ka ng saging. Oh, mag-expect ka ba na ang bunga kalabasa? Diba? Hindi. Nagtanim ka ng mangga, expect mo santol? Diba hindi po? Kung ano yung tinanim mo na salita, yun din ang babalik sa'yo. Nagtanim ka ng chismis sa kapwa mo, isang araw, i-chismis ka din yan. Eh kasi bakit? Eh kasi dati mo, chismis din ako, hindi, i-chismis ko rin siya. Diba? Bumabalik. Diba? Bumabalik yung kung ano yung ginagawa mo at inilalabas ng dila mo. Diba? Nakikilala tayo sa mga salita natin. The moment you open your mouth, no po, malalaman mo unang-una, spiritually, yung relationship mo sa Lord. Tama? Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, lumalabas yung outcome. Di ba? Minsan pag may kaharap tayo, pag nagsalita pa lang siya, parang, ay, alam mo na. Di ba? Parang, ay, alam mo na, ganun pala siya. Pero pag ang kausap mo is yung maganda yung lumalabas sa bibig, makikita mo na agad, lalo na kapag Kristiyano, na yung mga lumalabas sa bibig niya is mabuti. Tama? Kumbaga, nakakita ba kayo ng 20 years old na dumedede pa? Di ba sabi nga ni Pastor, the moment you speak, nalalaman mo, baby pa kasi. Diba? Sabi ni Pastor, no? Hindi dapat nananatiling baby. 20 years old na, natural, malaki na yon, no? Nakakita ka ba ng 20 years old na gumagapang pa? Nakita mo ba 20 years old na nakasakay pa sa stroller ni Nene? Diba? Wala pong ganon. Diba? Pagka bagong panganak, pag baby, cute yun. Diba? Cute na cute, di ba? Sometimes,
Mga kapatid, kaya bumabagal po yung yung bumabagal yung outcome natin, yung gustong gawin sa atin ng Lord, kasi ang dami po nating sablay na salita. Tama? Tama po yun? Kaya po nagkakaroon ng conflicts, nagkakaroon ng division, no? Nagkakaroon ng, nagki-create ng gossip, hindi maganda, nagkakaroon ng nasisirang relationship, no? Kasi nga po, hindi po nag-iingat sa mga sinasabi. Instead, na tayong mga Kristiyano, magamit ng ating Panginoon, no? Sa magandang salita, ang nangyayari dahil sa mga salitang tactless word. Sa mga words na excess na hindi naman natin kailangang sabihin. No? Tapos, salita ka ng salita, anong magiging resulta nun? Kung wala ka naman pong magandang sasabihin, isiper na natin ang bibig natin. Diba? Amen? Isiper na lang po natin. Baka si Brother Art kumuha ng zipper. Isiper na lang po natin kung wala po tayong maganda sasabihin. Tapos knowing na no, applicable po ito sa lahat ng pagkakataon. Sa work, if you want good outcome, watch your word. Hindi mo naman kailangan sumagot-sagot. Kung ang kasamahan mo, bida-bida, pabida-bida, hayaan mo na lang sila magpabida-bida. Ikaw magtrabaho ka na lang. Tama? Kung ang kasamahan mo ay, nag-franchise ng Jollibee, kasi nga, di ba, bida-bida, ay hayaan mo na lang. No? Tapos knowing na Kristiyano ka. Diba? Tapos pala sagot ka, pala debate ka, pala pintas ka. Ano outcome nun? Unang-una, sira ang patotoo natin. Sira ang testimony natin. No? Hindi po tayo magliliwanag pag sira yung salita natin. No? Dapat tayo po ang maging salt and light. No? Yung outcome nun, diba, kapag Kristiyano ka at ganun ka magsalita, patay tayo dyan. Kaya watch your word. Kasi, sa totoo lang, inoobserbahan po tayo. Bilang isang mananampalataya, ang mga taong mga hindi pa nakakakilala sa Lord, inoobserbahan po tayo niyan. Di ba? Sasabihin pa, oy, di ba si Pastora Maricel yan? Eh, bakit yan ang bibig ay palamura? Bakit ako sinisigawan niyan lagi? Diba? Tapos, sasabihin mo, ay sis, invite kita sa church. Patay. Laglag. Hello? Pagtatawanan po tayo mga kapatid. No? Sasabihin, bakit naman ako sasama sa'yo? Something na yung bibig mo, palamura. Something yung sama ng ugali mo. Diba? Makakahayo po ba tayo pag ganon? Diba hindi po yung sasama sa atin? Sasabihin mo, akala ko ba, Kristiyano ka, pero bakit, ganyan kang manalita? Hindi po natin yung maiiwasan. Kasi, tayo nga po yung model ng Lord. Dapat nakikita sa atin. Pero dahil nga, hindi tayo perfecto, kasi nga, hindi nga po talaga tayo perfecto, dahil sabi nga po talaga dito, maliwanag, no one can tame the tongue. Walang makakakontrol sa dila. Kaya ang mangyayari niyan, hindi po talaga tayo perfecto. That's the power of tongue. Kaya nga po, ingatan po natin. Pag sinabi po kasing, watch your word, hindi po pag-iisipan mo lang, yung sasabihin mo, kundi titimbangin mo pa rin. No? Kailangan ko bang sabihin ito? No? Kahit siguro may karapatan kang magsalita, alam mo naman na makakagulo pa, lunukin mo na lang. Ganto, ganyan. Pag halimbawa, nag-uusap sila, alam mo naman yung sinasabi, alam ko yun eh. Sarilinin mo na lang. Diba? Kasi, pag po ganyan, ano po yung magiging outcome niyan? Pag po tumahimik po tayo, diba? Yung outcome niyan, hindi ka mapapahamak.
Pero once na, may time po kasi na parang gustong-gusto mo rin makisawsaw, di ba po? Eh ano magiging resulta nun? Anong outcome nun? Mapapahamak tayo. Di ba? Pero kung nanahimik ka, eh safe ka. Di ba? Kahit sabihin, alam ko na yung ganito ay ganyan. Ay di lunukin mo na lang, manahimik na lang tayo. No? At pag ito ba ay pinakawalan natin, anong magiging resulta? Di ba? Kapahamakan. At pag ganun po tayo, may mga magaganda po yung mga nasasabi natin, no? Parang ang lalabas po niyan, magiging mapagmahal po tayo. Hindi po tayo makasarili, no? Kundi ang iniisip po natin yung kapwa natin, no? Nagkakaroon tayo ng pabor sa iba, no? Makakabuti ba ako o makakasakit ba ito kapag sinabi ko? Amen? Amen? Minsan, may time na pag nag-aaway kayo, yung argue. May argumento kayo. Kayo mag-asawa. Minsan, nanalo ka nga. Na-win mo yung relationship. Pwedeng nanalo ka, pwedeng magaling kang magsalita, mahusay kang magsalita, magaling ka sa away, magsalita, panalo ka. Pero, ano ba ang mahalaga sa'yo? Nanalo ka or naayos yung relationship nyo? It's either mag-asawa kayo, magkaibigan kayo, o magka-church mate kayo. Ano po ang mahalaga? Nanalo ka sa salita or nawin mo yung relationship? Di ba mas importante po ang relationship? Amen? Pag ang bibig mo, iningatan mo, pinoprotektahan mo, di ba? Wise ka. Wise ka. Ang isang wise na tao, nag-iisip, makakabuti ba sa akin ito? So, ikinukontrol mo, no, yung sarili mo, hindi ka nagkakaroon ng conflict. No? Hindi tayo nagkakaroon ng away. Hindi tayo nagkakaroon ng kaguluhan kapag wise po tayong magsalita. Tama po? Minsan, may mga ganito kasi tayo no? Minsan, sa kanya ko lang naman sinabi. Di ba? May mga ganun tayo. Hindi mo po alam na lumilipad po ang balita. Sabi nga, di ba? Ano ba sabi ng matatanda? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Di ba? Ang bilis nun. Talagang lumilipad, no? Lahat ng sinabi mo, no? Dapat hindi yan makakarating sa kinauukulan. Minsan, kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, kung sino pa yung best friend mo, talagang gigil na, kung sino pa yung best friend mo, yan pa pala, magugulat ka. Sinisiraan ka na. Tama hindi? Nangyayari hindi? Nangyayari po yan. Kahit nga po sa isang pamilya eh. Kasi nga, ang dila natin, sinasabi dito, hindi nakokontrol. Kaya nga possible na mangyari na yung isang relationship ay masira dahil sa isang maling salita. Diba? Means talaga namang nakakamatay ang salita. Tama? Kasi di ba pag minsan may time na nag-aaway kayo tapos ang sasakit ng mga salitang sinasabi mo, di ba minsan may biglang mga inaatake. Di ba? Sa sobrang pag nag-aaway kayo, hindi ko makahinga, sakit ng sinabi mo sa akin. Hanggang sa inatake na. Di ba? Ganon ka-powerful ang tongue. Sa isang hindi magandang salita, maaring makamatay. Maaring makasakit ng puso. Amen? Lahat nga daw po ng salita, no, hindi pwedeng makarating sa kinauukulan. Okay sana kung yung salitang, yung pupurihin ka. Diba? Yung mga magaganda, yung magandang outcome na, huy, sabi ni sis, napakabait mo. Sabi ni sis, ang bait-bait mo, mapagbigay ka. O diba kahit sabihin natin yun dun sa tao, okay lang. Kasi maganda yung maganda yung salitang sinabi mo. Amen? Ay ang mga chismosa pa naman,
Hindi mo yan pwedeng pagkatiwalaan. Natatawa si Sister Mick. Hindi mo yan pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Kasi bakit? Bukas, front page ka na sa balita. Headline ka na sa balita. Kaya kung wise ka, no, you control your tongue. Kung hindi mo kayang kontrolin ang tongue mo, sabi sa Bible, unwise ka. Fool. Stupid. Di ba sabi po yun sa Bible? Kaya po, minsan pa naman tayo, kapag sikreto, aminin natin, minsan pag sikreto, doon pa tayo kating-kating sabihin. Parang, sabihin ko ba to? Secret nga eh. Pero, hindi ako mapakali. Di ba? May mga ganun tayo. Tapos pag sinabi mo, uy, huwag kang maingay ha. Sabi niya, sikreto daw ito. Di ba? Sikreto. Kaya, secret lang natin ito ha. O, ito yung namang isa. Sabi ni Kumaring ganito, sikreto lang daw natin ito. Nagpasa-pasa na ang secret. Hindi na natapos yung secret. Di ba? Pati yung secret, hindi na na-secret. Di ba? Remember mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito, dila. Dila. Kaya, watch your word. Kaya naman ang trabaho natin, manahimik. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, may nahimik ka. Ang ingay mo eh. Watch your word. Diba? Manahimik ka. Sabi po dyan, sa Proverbs chapter 18, verse 21, sa NIV ko po yung kinuha. Hello, makinig po, kasi importante po ang mensaheng ito. Amen? Sabi po dyan sa Proverbs chapter 18, verse 21, sa NIV po yan, sabi po dyan, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. Matindi. Kamatayan at buhay. Malupit po talaga, no? There's a power in confession, mga kapatid. Kung alam nating gamitin yung tongue natin in a right way or godly way, aanihin po natin yan. No? Yan po yung magiging bunga. Kung ano po yung nilabas, di ba sabi diyan, no? And those who love it will eat its fruit. Siya din po yung aanihin natin. At ano po, ang magbe-benefits po niyan, kung gusto mong maging maayos, no, use it properly. Yun po ang magiging benefits niyan. Kaya, watch your word. Amen? Kaya, eto pa. Gusto niyo pa po bang ituloy natin ito o hindi na? Amen? Kaya sabi po dyan, because the tongue has the power to give destruction. No? Sabi po dyan, if we are not watching or carefully use our tongue, it can give destruction. No? Sabi dyan, in the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. Yan. Malaki po ang negative effect nito kapag hindi natin sinabi ng tama. Lalo na kapag may authority ka. Ako ang nanay dito. Ako ang masusunod. No, may mga paganyan-ganyan tayo. Yan nga. Halimbawa, nanay ka nga, no? Tapos, napakatamad ng anak mo. Di ba? Araw po ito ng mga youth naman ngayon. Kanina sa mag-asawa, ngayon youth naman. Halimbawa, anak ka. Ito po, huwag kayong mag-alala. Youth, makinig kayo. Makinig. Huwag kayong mag-alala. Positive to. Yes. Positive to. Di ba? Sabi dito, yan. Lalo na pag may author, nanay ako. Halimbawa, nanay ka, no? Ay, yung anak ko talaga napakatamad. Wala itong mararating.
Di ba? Hindi mo alam paglaki ng anak mo, bit-bit niya yan. Tama? Hindi lang natin alam. It can make grand speeches. No, magiging pagkatao po niya yan. Makinig kayo, makinig. Magiging pagkatao niya yan, bit-bit niya yan. No, kung sinabi mong wala siyang mararating, nasa mind niya yan. In all people, dapat tayo yung nagbibigay ng positive grand speeches sa mga anak natin. O, di ba? Para sa, di ba? Positive yun. O, di ba? Kaya maraming batang lumalaki na super negative at emotional. Kasi bakit kamo? Minsan tayo, pero totoo naman talaga. Pero minsan tayo, sinisisi natin, ay dahil yan sa kasi cellphone mo. No? Laging cellphone yung sinisisi. Di mo alam, no? Yung the way na pinalaki natin sila, yung grand speeches na yan, na binibitawan mo sa mga anak mo, no? Nung sila'y bata pa, no? Tumatatak po yan. O ikaw ba yung nanay na pumupuri sa mga anak mo? O ikaw ba yung laging nakatingin sa negative na anak mo? No, di ba? Kampi-kampi tayo ngayon, mga youth. Amen? Inire-record ni ate, paparinig niya sa mama niya. Day nyo ngayon, mga youth. Yes. Yes, umaagas si Kuya Gary. Di ba ang mga nanay, di ba? May time na, syempre, anak natin yan. Ay, yung anak ko talaga yung pinakamaganda sa balat ng lupa. Di ba? Di ba? Pag ganon, yung confidence nila, na di ba? Nabubuhos. Eh pag sinabi mo, ay pangit naman ang anak ko pang-pango naman ang ilong nito. Ay di ba ang mangyayari, pag ganon, mawawala po yung confidence nila, tama? Tama? Mawawala ang confidence ng anak natin. Ang mangyayari dyan, mag-isolate yan. Sabi ni Nana, hindi daw ako maganda. Hindi ko kayang lumabas. Sabi ni Nanay, yung mga kaibigan ko, ang tatangos ng ilong. Tapos ako pango daw yung ilong ko. Sabi ni Nanay, mga kapatid, lahat ng sinasabi natin na negative grand speeches sa mga anak natin, tumatatak po yan sa utak nila. Ang magiging impact niyan, kung magandang sinabi mo, yung good outcome pag magandang sinabi mo, maganda rin yung outcome nila. Pero pag negative ang sinabi mo sa anak mo, kalalakihan nila yan. Maaring mawala yung confidence nila. Maaring mag-isolate sila. Maaring yung confidence nila, sa halip na sasama sila sa mga kaibigan nila, mawawala. Pag sinabi mo, ang tamad-tamad mo na, hindi na nga ako mag-aaral kasi sabi ni Nanay, tamad daw ako lagi. Di ba? Pinakita ko na nga na 99 yung grades ko. Ang gusto ni Nanay, 100. Kulang lang ng isa, tapos sinabihan pa akong tamad. Ay di ba mga kapatid, dapat tayo mismo, marunong tayo magbigay ng good outcome sa mga anak natin. Oy, Bekenemen. Diba? Positive yan, mga youth. Diba? Pero totoo naman, dahil sa cellphone. No? Kaya minsan, pero isip-isip din. Kasi dahil di naman sa pagsa-cellphone, biglang binalikan naman. Dahil di naman sa pagsa-cellphone, napapabayaan din naman yung pag-aaral, di ba? Kaya, kailangan maging balance kayo. Di ba? Ako, nung bata ako, Alexa, makinig. Walang cellphone. Makinig, importante ito. Amen? Sabi po dyan, ako, nung bata ako, naka-experience na ba kayo na may naririnig kayong negative? Tapos tumatak sa, sa isip nyo. Kasi nung bata ako, uso-uso talaga yung chismisan. Kahit nandyan ka sa tabi nila, pag chismisan yung nanay mo, yung pamilya mo. Ako talaga, nakakarinig po talaga ako ng chismisan. Yan sila kasi dumating yung time na, na nag-resign yung tatay ko, nawala ng trabaho. Yan sila. Utang naman ang utang sa tindahan ni Aling ganyan, ganun. Ganun yung mga naririnig ko. Tapos, baka hindi yan makapag-aral kasi wala naman yan silang walang mararating. Diba? Ano yung tatatak sa'yo, diba?
Parang, ay, ganun na lang ba kami? Pero ang Lord mabuti. Di ba? Hindi niya hinahayaan na ganun na lang yung mga sinasabi nila. Kaya, maganda po talaga yung kapag kahit narinig mo, palagpasin mo na lang sa ating kabilang tenga. Gawin mong positive, gawin mong inspirasyon yung mga naririnig mo. Di ba? At wag tandaan po natin, kahit ganun yung narinig natin, wag na wag tayong gaganti. Di ba po? Tama? Bagkos kung tayo yung nakakaluwag-luwag ngayon na sinasabihan nilang walang mararating, tayo yung nasa Japan ngayon, kung kailangan nila ng tulong, tulungan mo. Para ma-realize nila na mali pala yung sinabi ko. Nung batang ito, salamat, tinulungan mo ko ngayon, anak. Di ba may mga ganon? Pasensya ka na sa nasabi ko nung araw. Nagkamali ako. Doon, marirealize natin, no? Na mali yung sinabi. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kasi, hindi po lahat ng nakakarinig nun is okay. Hindi lahat kaya. Di ba? Meron talagang mga sensitive, di ba? Meron po talagang yung mga, alam mo yun, pag nakarinig ng mga ganong salita, immature pa. Di ba? Kasi baby pa nga eh. Hindi pa nila naiintindihan yung mga ganon. Kaya, alam mo yun, yung gawin nating positive, yung negative. Di ba? Sa tama. Kaya, mga kapatid, yung pananalita natin, ang laki po ng epekto. Kasi bakit? May mga spirit of insensitivity po kasi yung mga nakakarinig po ng ganun. Hindi po pare-parehas. Spirit of immaturity. No, kapag hindi po tayo mag-iingat sa mga salita natin, sabi nga, watch your word, at kapag hindi mo inisip, no, yung mga inilalabas ng bibig mo, ganun po kadelikado ang dila. Maaring ma-distract sila, maaring hindi po sila, mabuild po sila sa tama, sa mali. Okay lang sana kung sa tama, ano? At hindi lahat tayo maiintindihan. Kaya, be more careful and extra careful po talaga tayo sa ating pagsasalita. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan, saan na ba ako? Sabi po dyan, a fire, hindi ko pala nailipat ko daldal ako ng, ay, hindi pa. Ayan, sabi po dyan, a fire spread quickly and do destructive words. No? Talagang itong dila po talaga, is kinumpara po talaga ni James sa isang apoy. No po? Ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, pero kaya nitong gumawa ng malaking destruction. No? Na makakapagpabago ng buhay natin. Parang maliit na apoy, kayang masunog ang buong kagubatan. Ayan, nahirapan ako magsalita. No? Wala pong makakapigil sa wala pong makakapigil sa isang spark lang. Kahit isang maliit na usok, kakalat po yung apoy. Tama? Kung natatandaan niyo po yung wildfire po sa Hollywood po ba yun? Sa Hollywood po ba yun? Yung magkaroon ng wildfire, tapos kahit gaano karaming helicopter yung magdalhin nila, hindi po talaga nila kayang apulahin. Tapos naalala niyo po yun yung may isang bahay na naligtas. Diba? Christian daw po yun eh. Yung bahay na yun, grabe yung pag-iingat ni Lord, ano? Ano po? Ay, Catholic daw yun. May Virgin Mary kasi dun sa Ayun, grabe no, hindi nasunog. Di ba? Pero yung buong kagubatan sunog. Di ba? Ganun po ikinumpara ni James ang dila natin. Grabe no, makapangyarihan. Kaya hindi po siya kayang yung awatin, hindi po talaga kaya. Kasi ang isang chismis, no, pag kumalat yan, sabog. Isang maling salita, mabilis kumalat na parang apoy.
Di ba? Sa social media po, no? Sa social media, isang click lang, kapag hindi mo inisip, di ba? Buong mundo, split seconds, di ba? Kayang-kayang makasira ng buhay. Isipin natin bago tayo sabi, think before you click. Di ba sa social media, isipin muna natin bago natin i-click. Kasi, grabe ang epekto po nito. At iisipin po natin, makakabuti ba ito pag kinilik ko? O makaka-inspired ba ako? O makakasira ng buhay ng tao? Laging ganun, no? Dapat laging iisipin. Ay, ang chismis pa naman po, may dagdag, bawas. Dagdag. May dagdag bawas, no? Na habang kumakalat, lumalaki. At kapag hindi tayo maingat, marami pong madadamay at maraming mawawasak na buhay. No? Sabi nga, ang dila walang buto, pero kayang bumali ng puso. Tama? Kahit sa isang maling salita lang, pwede pong makasakit ng matindi. Diba? Totoo naman. Parang na-hurt yata ako. Totoo. Hanggang sa sobrang hurt mo na, hindi mo mamalayan, tumutulo na pala yung luha mo dahil sobra ka nang nasaktan. No? Bilang believer, hindi po tayo tinawag para magdala ng apoy ng distraction. Kundi tayo po ang mag-i-encourage, tayo po ang magbibigay ng katotohanan ng Diyos. No? Ang bibig mo, ginagamit mo sa praise and worship, should be also used to bless people, not to destroy them. Tayo bilang isang Kristiyano, magamit para ma-bless, hindi para maging isang sanhi ng katisuran. Tama? Kaya po maraming umaalis sa isang church dahil usong-uso po ang chismisan sa loob ng isang church. At kapag hindi po natin inapula yun, maaaring kumalat at magbigay ng distraction. Magkakaroon ng division. Mas mawawasak ang isang relasyon nang dahil sa isang salita, lalo na po sa loob ng isang church. Kaya, watch your word. Kaya kahit matapos po itong message na ito, kahit nasaan tayo, sabi ni Pastora, watch your word. Diba? Napakahalaga ng message na to. Napaka-importante po nito. Itong sinulat ni James, talagang applicable po talaga ito. Ang tanong, ano nga ba ang ini-spread mo ngayon? You are spreading the fire of conflicts? Ano bang ini-spread natin ngayon? Distraction ba yan? Or building up someone? Makakapag-encourage ba tayo? Sabi po, when the heart is not surrendered to God, the tongue becomes a tool of distraction. Sabi diyan, gossip replaces truth. Ang katotohanan, no, naging chismisa na. Di ba minsan kahit totoo naman, nagiging chismis na. Ang anger replaces peace. Ito po dapat ang salita natin, it's promote peace. Pag hindi surrender sa Lord, madalas, galit yan. Tama? Pag hindi yan surrender sa Lord, no? Pag may kausap kang laging galit, hindi yan nakasurrender sa Lord. May something. May something in their heart. May bitterness. No? Pag ang bibig po natin laging galit, totoo po, hindi. Totoo. Alam mo, sa status nila, kapag
Di ba po minsan pag may kausap tayo, pag bumubuka, yung bibig nila, parang alam mo na agad yung parang personality po nila. Minsan kasi sa isang salita, mahalalaman mo po kasi. Di ba po? Pagkausap mo maraming reklamo, alam mo na. No? Sabi dito, lies replace honesty. No? Pag hindi surrender sa Lord, kaya mo mag-compromise. Amen? Hindi ka na nagiging totoo. Fake na. Nagiging sinungaling na. No? Pag daw po yung lies natin is talagang pinairal natin dahil sa isang salita lang, marami ka nang i-compromise. Criticism replace encouragement. Instead na tayo po yung mananampalataya, no, ang daanan ng pagpapala, nagkakaroon ng spirit of criticism. We love to criticize. Ang bilis po nating makakita ng pangit sa loob ng isang church. Pero po yung maganda, hindi natin nakikita. Nangyayari po talaga yan. Lalo na kapag hindi iningatan ng salita. Amen? Ang bilis niyan. Rumaragasayan. Parang isang kagubatan na yung masisira po talaga ang relationship. Ang mangyayari, magkakahiwa-hiwalay ang isang church dahil sa isang maling salita. Amen? Churches have split because of words. Families have broken because of words. Marriage have ended because of words. Ganon po kadelikado ang dila natin, kayang sumira ng isang relationship. No? At sabi po dyan, pag may problema ang puso, coming from the heart. Ano po? Pag yung puso natin, may mali, may problema, lumalabas po yun sa bibig. Kung ano yung nasa puso natin, yan ang lalabas sa bibig natin. Kaya if you want to watch your tongue, first, surrender your heart to God. Kahit alam mong, Lord, ang chismos ako. Surrender mo yan kay Lord. Lord, ang negative ko, isurrender mo yan kay Lord. Lord, ang hilig kong pumuna ng pangit, isurrender mo yan kay Lord. Tapos, i-exercise natin into positive words. Pag nag-surrender ka na, may mababago. Diba? Instead na magsalita tayo ng hindi maganda, i-exercise natin yung sarili natin na maging maganda yung nilalabas ng bibig natin. No? At sabi po ni James says the tongue can corrupt the whole body and set a whole life on fire. Why? Because words carry spiritual power. Grabe, no? Napaka, talaga ng tongue. Pwedeng maging powerful siya sa mabuti at maging powerful po siya sa hindi mabuti. Kaya mga kapatid, isip-isip din. Kalma-kalma din. Lalo na pag madaldal po talaga tayo. No po? Marami pong buhay ang sinisira. Hindi na po tayo bumabata. Life is short. No? Kaya, marami pa tayong pagkakataon para baguhin. Di ba po? At sabi diyan, before you speak, it is true. Kailangan ko bang sabihin ito? Makakabuti ba ito? Kailangan ko ba ito? It is necessary? No? It will glorify God. Labing ba yan? Harsh ba yan? Makakasakit ba yan? Dapat lagi po nating iisipin. At sabi po dyan, not everything you think should be spoken. Hayaan nating tumambay na lang sa isip natin. No? Sa utak natin. Huwag na nating ibuga. Kung hindi naman po kailangan. Ang mind po kasi natin, pag hindi nakasurrender sa Lord, aatakihin po yan ni Satan. Kasi ang mind po natin, battleground po yan ni Satan. Amen? Kaya watch your word. Remember, ang dila, hindi lang yan nagbibigay ng direksyon. Minsan,
wrong direction po talaga. Amen? Kaya, it will give distraction talaga kapag hindi po natin iningatan. Kaya, watch your word. Yan, pangatlo po. Because the tongue has the power to give deception. Ano po ba yung deception? Paglilinlang. Di ba? Yung tongue natin talaga, nanlilinlang po talaga yan. Sabi po dyan, people can tame all kinds of animals, birds, reptile, and beasts. Lahat daw po yan. Di ba? Sabi ko nga po kanina, nakokontrol yan ng tao, napapasunod ng tao. No, natuturuan, nauutusan. 'Di ba? Totoo naman. 'Di ba? Pero ang tongue malupit. Sabi diyan, but no one can tame the tongue. Wala kahit isa, even yourself. Sino ang magte-tame ng tongue natin, mga kapatid? Wala. Even ourselves, hindi po natin kayang kontrolin ang ating dila. Sabi yan, it is restless and evil, malupit. Napakasama at walang kapaguran sa pagsasalita. Punong-puno ng nakakamatay na lason. Grabe ang description ni James sa tongue. Sabi po dyan, sometimes it praises our Lord, and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. No? Diba? Minsan, ang malupit, yung dila natin, ginagamit po natin sa pipipraise, pero mas madalas, ginagamit natin sa mga curse, sa mga pandalait. Tama, hindi. Diba? Sabi po dyan, how can the same mouth worship on God on Sunday and curses people on Monday? Diba? Paano nga daw yun? And how can we sing praises in the church and then gossip after service? Ang matindi, no? Diba? Doble kara. Diba? Paano nangyayari yun? Kasi nadadaya yung emotion natin. That is deception. Deception. Diba? Ulit-ulitin natin. Yan po ang nagiging dahilan. Yan po ang nangyayari. Pandaraya. Mga kapatid. Di ba sabi? Pag Sunday, grabe ang iyak, no? Grabe ang iyak. Grabe. Tulo ang luha at sipon. Pakanta-kanta, I love you, Lord. May pag-ganun-ganun pa, no? Pero pagdating ng Monday, nawala na. Nagmura-mura na. Di ba lumabas na yung totoong ikaw, lumabas na yung totoong ugali. Pero pag nandito, praise the Lord, amen, hallelujah. May pag ganun-ganun pa. Totoo po yun. Nangyayari po yun. No? Hindi ko naman po sinabing lahat, pero nangyayari po yan because of our tongue. Pag hindi natin iningatan. Ano po ang una-unang nadadaya? Yung heart mo. Di ba? Kasi yung puso natin, deceitful ang puso natin. Di ba? Pinakamandaraya yung parte ng katawan, sa katawan natin, yung puso natin. Kapag ang puso natin ay nadaya, it will overflow in your tongue. Tama po? Kung ano yung pagkatao natin, lalabas at lalabas po talaga sa bibig natin. Coming from the heart. Coming from the heart. Kaya naman akala mo, yung pag-worship mo ng Sunday, pagtaas-taas mo, ay, kumanta naman ako ng Sunday, nag-worship naman ako, nag-pray naman ako mabuti, nag-hallelujah naman ako, umiyak naman ako ng Sunday. No? Kaya okay lang namang chismis ako ngayong Monday. Kasi, na-surrender ko na, hallelujah, ganyan. Pero pagdating ng Monday, ganun na naman. Walang pinagbago. Di ba? Sabi nga po sa Bible, no? Kung mag-o-offer ka sa Lord, bitawan mo muna yung offering mo. At makipag-ayos ka. Bumalik ka after mong makipag-ayos.
Di ba? Ganun din po ang Sunday kasi natin is offering to God po yan. Our worship is offering to God. Knowing na kahit may nasaktan ka, may na-offend ka talaga, sinasadya man yan o hindi. No? Sabi sa Bible, yung sama ng loob mo, no, hindi po yung ikaw yung hindi po yung ikaw yung may sama, kundi yung sama ng loob niya sa iyo, di ba? Parang makipag-ayos ka muna. Anong ibig sabihin ni Lord doon? Di ba? Ayusin mo muna, makipag-ayos ka at saka ka bumalik sa akin. No? Ang Panginoon po kasi ayaw niya ng niloloko mo yung sarili mo. Ayaw na ayaw ni Lord na niloloko mo yung sarili mo. No, parang pakitang tao lang. That is deception. Deception po yun. No? Sabi diyan, we can deceive God. No? Kahit po gaano pa tayo kagaling magsalita, kahit gaano pa tayo kagaling mag-exhort, mag-preach. No? Pero at the back of your mind, maraming mga taong galit sa'yo, mataas yung pride mo. No? Why? Because marami ka kasing nasasabing masasakit na salita. Intentionally man yan o hindi. No. Nakakasakit ka. Kahit alam mong wala kang ginagawa, pero yung the way you speak, masakit. Iba po ang impact nun sa taong kausap mo. Lahat nga po tayo pwede magkamali. Tama? Kasi nga, hindi nga po natin, even ourselves, hindi po natin kayang kontrolin ang dila natin. Diba? Kaya, huwag po tayong papadaya. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag tayong papadaya, kapatid. Tayong papadaya. Diba? Huwag tayong papadaya. Diba? Sabi dyan, sometimes praises our Lord and Father and sometimes curses those who have been made in the image of God. No, minsan tayo, dinadaya talaga natin yung sarili natin. No, ang husay-husay natin pag Sunday, Monday to Saturday, malayo tayo kay Lord. Ang galing-galing natin ang Sunday. Pero Monday to Saturday, ang layo natin kay Lord. Yung bibig natin ang galing. Ang bait natin. Praise God. Thank you, Lord. May ganun tayo. Pero pagdating ng Monday to Saturday, malupit ang salita. No? Malupit ang bibig. No? Dapat po ang ating bibig is ginagamit sa kabutihan, to encourage, hindi po para makasakit ng kapwa. So wag po tayong magpadaya, kapatid, kasi wag po natin gawing normal. Minsan kasi nino-normalize po natin ang isang bagay. That is deception. Pandaraya po yan. Kaya nga po sabi dito, yan, sa Matthew chapter 12 verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano nga daw po yung nilalabas ng bibig, ng puso natin, siyang ilalabas ng bibig natin. If bitterness yung heart, kung may bitterness sa heart mo, bitterness will come out. Kung galit ka, galit din yung lalabas sa puso mo. But if God changes the heart, He will also change the speech. Babaguhin. Kung binago ng ating Panginoon ang puso natin, the way na magsalita tayo, babaguhin din yan ng Lord. Amen? Our words will bring grace, truth, encouragement, healing, and life. Ang Light Church po, di ba light? Light, imparting grace and healing and truth. Yan po ang light sa ating Light Church. Kaya be careful, be watchful, and watch your word. Amen? Paglabas pa lang natin dito, itatak na po sa isip natin, watch your word. Amen? Kaya po ang challenge ko, mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, before you speak, watch your word. No? Before you speak, pray first. Think carefully. Speak graciously. Mahinahon lagi tayo magsalita. No? Di ba sabi sa Bible, slow to speak and slow to anger. Huwag tayong laging galit. Di ba? Huwag tayong laging mainitin ng ulo.
Pag mainitin ang ulo natin, hindi natin makokontrol ang tongue natin. Maglalabas at maglalabas po yan ng masasakit na salita. No, tayo po ang dideceive ng ating dila. Amen. Huwag po tayong papadaya. Huwag po nating hayaan na masira ang isang relasyon dahil sa isang masakit na salita. Dahil sa isang maliit na dila, mawawasak ang isang pamilya. Mawawasak ang isang church. Mawawasak ang pagkakaibigan nyo. Dahil lang sa isang dila na hindi makontrol. Kaya mga kapatid, ito pong mensahe na ito, tandaan po natin, pag-isipan natin mabuti bago tayo magsalita. Kasi it will give direction, not distraction. Laging sa maganda tayo dadalhin ito. Wala pong gustong mapahamak tayo dahil sa pananalita natin. Totoo naman pong napakasakit. Di ba? Pag may nagsalita sa atin ng masakit, di ba parang yung dibdib natin, parang tinusok ng kutsilyo? Di ba? Yan po ang epekto ng dila na hindi mapigilan. Minsan, kahit sa magulang natin, nagsasalita tayo ng masakit. Hindi natin napipigilan. Kahit magulang mo pa yan, nakapagsalita tayo ng masakit. Bakit? No one can tame the tongue. Even ourselves. Diba? At tayo din naman bilang magulang, nakapagsalita din po tayo ng masakit para sa mga anak natin. Diba? Dahil na naman sa tongue. Kaya itong mensahe na ito, malaking aral po ito sa atin. Para hindi po para tayo ay masaktan, kundi para mabago yung ating pananalita. Bilang isang Kristiyano, ang ating pananalita ay nagiging salamin ng ating pagkatao. Doon po tayo makikilala. At bilang isang Kristiyano, dala-dala natin ang ating patotoo. Yung mga testimony natin na kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Di ba po? Grabe ang dila. Powerful ang dila. Kaya nga po, sa ating conclusion, the tongue has power and it gives direction. Direction na pwedeng sa mabuti, direction pwede sa masama. Ano pang gusto nyo? Mabuti o masamang direction? Di ba? Kaya be careful, be wise, and think before you speak. Yun po ang importante. Think lagi. Kasi pag pinag-isipan natin yan, hindi po tayo mapapahamak. Subukan mo na hindi mo pag-isipan yung sinabi mo. Mapapahamak tayo. Hindi lang sa desisyon, kundi mapapahamak tayo na makasakit ng salita. Kayang-kayang sirain ng isang maliit na dila ang relasyon ng isang pamilya. Kayang-kaya po yan pag hindi tayo nag-ingat. At kayang-kaya rin ng isang maliit na dila magbigay ng distraction. Diba? Pag hindi tama ang pananalita natin, maaaring ma-distract tayo. Katulad tayo ng isang apoy na hindi kayang maapula. Hindi kayang apulahin, mga kapatid. Kasi kumakalat na hindi mo na napapipigilan, hindi mo na nakokontrol. Ano nangyayari? Distraction. Distraction hindi lang sa pamilya mo, sa kasama mo, sa trabaho, sa church, sa taong nakapaligid sa'yo. It gives distraction, mga kapatid. At ano pa? Ang isang maliit na dila, kayang-kaya kanyang linlangin. No? Ang liit lang niya na parte ng katawan. Pero kayang-kaya pala tayong linlangin ng isang dilang maliit pag hindi tayo nag-ingat magsalita. Diba?
Kaya nga sabi, kung magpipray tayo, ang ipray natin, Lord, gawin mo pong mas mabigat ang puso ko kaysa sa bibig ko. Para bago po ako magsalita, marunong po muna akong magmahal. Ulitin ko. Pag magpipray po tayo, Lord, gawin mo pong mas mabigat ang puso ko kaysa sa bibig ko. Para bago ako magsalita, marunong muna akong magmahal. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi once na ang puso natin, mas ayos, mas mabuti, hindi tayo makakapagsalita ng masakit. Wag lang tayo magpipray na, Lord, yung bibig ko, pag magsasalita ko, ayusin mo po. Kailangan puso muna ang dapat ayos bago ang bibig. Kasi ang bibig, hindi nga po natin kayang kontrolin ang dila. Pero pag ang puso natin ayos, susunod lang ang dila. Diba? Pag ayos ang puso, ang dila mo, ang the way you speak, maaaring ayos din po ito. Kaya mga kapatid, kaya kailangan sa conclusion, that's why we must watch our word. Napaka-importante po niyan. Yung watch your word, maiksi lang, na parang kasing liit lang din ang dila, hindi mahaba. Pero malaki ang impact po nito. At alam ko, mga kapatid, na paglabas natin dito, alam ko, bit nyo to. Masakit po siyang pakinggan. Napakasakit pakinggan itong mensahe na ito. Nung ginawa ko po ito, talaga pong durog na durog po talaga ako dito. Kasi unang-una ako ito eh. Siguro, itong mensahe nito nung ginagawa ko, ito yung gustong iparating ng Lord. Para din po ito sa akin. Ako rin po yung unang tinuruan ng Lord dito. Nung binubulay-bulay po ito, sabi ko, Lord, ganito ako dati. Ganito ako dati. Nakakapagsalita ng masakit sa kapwa, ang bilis magsalita, mangalat ng chismis. Ganon talaga tayo dati. Huwag tayong mahiyang aminin. Kasi, no one can tame the tongue. Hindi nga talaga natin kayang kontrolin. Kaya, nung ginagawa ko po ito, naiiyak po talaga ako. Kasi, grabe yung paalala sa akin ng Lord. Pero ano ang binigay sa akin ng mensahe nito? Pwede naman tayo magbago. Diba? Grabe ang Word of God po talaga. Nakakapanakit, pero totoo. Kaya, mga kapatid, pag magsasalita tayo, palagi natin iisipin kung makakabuti ba ito. Simula ngayon, tumatak sa isip natin, what's your word? Diba? At ang Lord naman po is talagang God of chances. Kahit nagkamali tayo, ang Lord, paulit-ulit tayong papatawarin. Kung dati, yung magulang mo, kayang-kaya mong mura-murahin, kapatid, ito po yung time para paalalahanan tayo ng ating Panginoon. Para tayo ay ituwid natin yung pagkakamali natin. Hindi ito binigay ng Lord na mensahe para saktan tayo, bagkos kapulutan po natin ang aral. At kung tayo namang mga magulang, nakakapagsalita tayo na masakit sa anak natin, pwede rin na natin baguhin. Pwede natin sa tamang way. Pero pag hindi na po nakaya, itaas na lang po natin sa Lord. At ang Lord naman po ang
makapangyarihan. Kayang-kaya niyang baguhin yung dila natin. Kaya, mga kapatid, tumayo po tayong lahat para po sa ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Yan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Lord, na ibinigay mo po sa amin ngayong araw na ito, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tunay po na ramdam namin na yung presensya mo nandito, Panginoon. Lord, itong mensahe ito nawa na magamit namin, Panginoon. Magamit namin, maisip namin, Lord, at maituwid kami, Panginoon, sa tuwing magsasalita po kami, Panginoon. Salamat po, Lord, sa paalala mo. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Alam po namin, Lord, na hindi po kami perpekto. Pero, Lord, salamat. Dahil sa paalala mo, Lord, pwede kami maging matuwid. Pwede namin itama, Lord, yung pagkakamali namin, Panginoon. Thank you po, Panginoon, dahil masakit man ito, Lord, mahirap tanggapin. Yung mensahe mo, Lord, sobrang masakit, Panginoon, pero Lord, ito po yung dapat para maituwid kami. Tulad po ng aming mga dila, Lord, yung mga dila namin, Lord, na kapag tama po yung inilalabas, Lord, magiging tama rin po yung ibibigay po sa amin ito, Panginoon. Maaring, Lord, kapag tama po yung mga salita namin, kapag inisip namin, Panginoon, yung mga salita namin, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi kami madadala, Lord, sa maling direksyon. Hindi kami, Lord, makakapagbigay ng distraction, Lord, at hindi kami malilinlang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paalala mo. Samot dalangin ko rin po, Lord, yung aking mga kapatid na ito, Panginoon, na kaming lahat, Lord, na sa paglabas pa lang po, Lord, ng tahanan mo, Lord, nawa po, Panginoon, na gabayan mo kami sa aming pananalita, Panginoon, sa mga ilalabas ng aming mga bibig. At nawa po, Lord God, na sa pamamagitan po ng mensahe mo, may isang relasyon na maayos, Panginoon. Yes, Lord God. Ito po ay, Panginoon, malaking bagay po sa amin. At talaga pong ang isang relasyon po, Panginoon, na tunay, Lord, na magagamit mo. At magiging maganda po yung salita na ilalabas namin, Panginoon. Lord, ito po ay magagamit namin habang kami nabubuhay, Lord, at naglilingkod sa iyo. Kaya naman po muli, Lord, ibinabalik ko po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga po ang lahat.